sa'yo, partner. Yes, ako muna ang kasama mo ngayon, Attorney Claire, sa ngalan ni Radyoman Rod Marcelino. Oo. Alam mo to, girl power. Oo nga talaga. Diba? Yan naman. Maganda, actually, hindi ko sana topic eh. Kaya lang kasi merong balita. Diba? Ano yung balita mo, partner? Eto nga, Attorney Claire, yung ating balita kanina kasi dito sa atin sa DCXL mismo ay nagpahayag nga ng tutol pagka tinanong nga si Senator Cheese Escudero tungkol sa usapin ng batas ng diborsyo. Tutol nga si Senate President Francis Cheese Escudero sa ipinasang bersyon ng Kamara to hinggil sa diborsyo. Kasi wala pa sa kanila eh. Wala pa sa Senado. Sa DCXL. Pero si Senator Cheese, tumutol siya talaga. Oo, kasi hinabol lang ng ating kasamang si Radyoman Aljo. Tutol po siya. Sabi niya, tutol siya. May pahabol ho, Senador, sandali lang, isa lang. Ano daw ang stand mo sa divorce bill? Yung nakita kong bersyon ng Kamara, hindi ako sangayon doon. Noong tutol ako doon. May mga amendments ako na kung matatanggap, maaaring tingnan ko muli. Pero sa kasalukuyang bersyon ng divorce bill ng Kamara, hindi po ako sang-ayon doon. Okay, maraming salamat, Senate President Francis Cheese Escudero. Ito lang sa akin, pati yata simbahan eh. Naku po. Diba? Father, what is your stance on the divorce bill? Well, the stand is opposed to divorce bill in the country. Yes, sir. So what is the solution? As you said, it's anti-family and the divorce bill per se is anti-family and anti-marriage. So what is the solution for troublesome marriages if not divorce? Well, there are so many solutions to troublesome marriages. Number one, we have to have more patience, have more understanding, have more forgiveness, and we should be open to reconciliation. Diba, attorney, simbahan yan eh, Alam mo, siguro to dapat hindi tayo magkaroon ng misconception dito, no? Kasi ako Katoliko, ako partner. So, I believe in marriage talaga. Of course. Oo. Pero partner kasi, tingin ko, bago tumutol ang mga to, pag-aralan mo na. Tingin ko dapat basahin muna nila yung nilalaman. Kung ano yung tuto sa kanila doon, dapat maging specific sila kung ano yung mali. Diba? Anong nangyayari kasi ngayon dito, dahil pumasa, diba? Ang nangyayari, tatanungin yung opinion. SP, anong opinion mo? Tutol ako. So, teka lang, nabasa mo na ba? Diba, nabasa mo na ba yung buong bill? Diba? Para sabihin mo tumutol ka. Diba? Kasi ako, partner, hindi ako tutol. Kahit pro-marriage ako, hindi ako tutol. Pareho tayo, Attorney Claire. Diba? Being a Christian and a Bible-believing Christian, kasi nga kami na naniniwala what God has joined together, let no man put asunder. At kamatayan lang ang makapaghihiwalay. Pero nagbabago ang panahon, Attorney Claire, at iba na kasi ngayon eh. Kaya ako man, katulad mo rin, pabor ako sa divorce. Actually, partner, hindi kasi siya divorcee. Yun dito kasi, yung mga salita, kayubi, siguro, ito lang ha, kaya siguro yung ibang mga politiko, ay tutol kami sa divorce. Kasi ang iniisip nilang divorce, kagaya ng bersyon. Kagaya ng bersyon sa US, yung bersyon nila, di ba? Na pirma lang, isang araw kasal, parang si Britney Spears. Yan kasi ang tumatak eh, attorney. Oo, tama po. Kasi naman sa US minsan partner. Kahit hindi ka pa nakahanda, yan, ilabas mo yung maganda mong hikaw. Diba? Okay, attorney, yan. Ano nangyayari dun minsan partner? Sa ibang state parang pag nag-isip lang ng kasal, meron na mga nakapila doon na mga parang solemnizing officer. Parang pipili ka, parang lahat ready na. Parang one-stop shop. Doon na ready na lahat. So, unlike sa Pilipinas, hindi ka pwede magpakasal nang hindi ka dadaan sa seminar. May seminar pa. Diba? Tsaka check pa sa statistics mo, Senomar. Dati wala yun eh. Magbibilang ka pa ng araw bago ka mabigyan ng marriage license. Diba? Yan yun. Hindi, yung mga style American na kasal, hindi yun sa atin. Wala tayong ganon. Iba. So, sa akin lang, bago siguro magsalita, natutol ako, basahin muna yung batas. Diba? Especially si SP. Dapat basahin mo muna. Basahin mo muna. Bago ka tumutol. Di ko nga alam kung nakakapag-practice ba si Senator Cheese na humawak ng nullity of marriage. Baka kasi hindi. Kaya hindi niya alam yung ibang proseso. Okay? Dito kasi,
partner, mga kayubi, gusto ko lang itong liwanagin sa inyo once and for all. Kasi alam ko naging topic to. Kaya lang very, very general yung pagkakatopic ko dito eh. Okay. Ang nullity of marriage, kung tutuusin, meron na tayo sa family code eh. May grounds na dun. Oo, attorney. Diba? So, halimbawa, underage, wala sa edad na 18. Pinakasal. Pero tandaan nyo, under the family code yun because under the civil code, bago nag-August 3, 1988, ang babae na age 14 at ang lalaki na age 16, pwedeng magpakasal. Oh. So, yung mga nakasal ng before the family code, huwag nyong isipin na pwedeng mapawalang bisa yung kasal nyo. Na kinasal kayo ng 14, hindi. Kasi allowed yun dati. Opo. Okay? Yan, okay. So, ano pa Now, ba ibang mga grounds para mapawalang bisa yung kasal? Bigamous marriage. Maraming pinakasalan. Kumaga pangalawa ka. Oo. Diba? Tapos yung unang asawa, buhay pa. Existing pa. Oo. Diba? Almost. May mga ganun. Diba? So, hindi pwedeng pakasal yun. Pakasal, okay. Diba? Pero kasi dito, ang kung wala ka dito sa grounds na to, partner, diba? Papasok ka doon sa Article 36 na psychological incapacity. Very general siya. Yun yung ground na pwede kang pumasok kapag hindi ka bigamos, hindi ka underage. Doon ka sa psychological. Papasok ka doon. Kasi meron pa tayong voidable marriage, partner eh. Pero yung voidable marriage kasi, depende yun. Ha? Katulad, halimbawa, pikot. Ayan, ako. Napikot lang, napilitan lang, no? Pero parang wala nang pikot ngayon, mga kayubi. Ano yung attorney Claire? Sa pikot ngayon. Yung gun, no? Shotgun wedding. Shotgun wedding. Uso nun yun. Na para bang, pag hindi mo inuwi yung anak, nagkaroon lang kayo ng sayawan nung gabi. Di ba sa probinsya may sayawan yung dati, di ba? Pakasalan mo na. Although hindi ko yun naabutan. Parang merong gano'n yata, di ba? Oo, meron yan. Pag hindi mo na iuwi siya ng maaga, nako. may tutok na talaga ikaw sa tatay. O kaya yung mga kapatid nun, aabangan ka na, pakasalan mo kapatid ko. Correct. Kundi Noon. bugbog sarado ka, di ka makakalabas dito ng buhay. Oo. So, nagkakaroon ng kasal. Yun yung yun yung sasabi nating by force. Correct. So yun, kapag nawala na yung fear, 5 years from the time na nawala na yung fear, nawala na si tatay, wala na yung mga kapatid, you can file na ma-void yung kasal mo. So, may mga grounds to, no, sa voidable marriage. Pero dito tayo mag-concentrate sa Article 36, yung psychological incapacity. Doon lahat pwedeng pumasok. Halimbawa, yung asawa ko, nang bubugbog. O yan. Diba? Oo. O nang bababae. Diba? Tapos hindi ko na makaya. Tapos yung obligasyon niya as a wife or as a husband, hindi na gagampanan. hindi na nagagampanan. Kasi sa pagsusugal, pambababae, pag-inom ng alak, Oo. may mga bisyong ganito na hindi mo na matolerate. So pagdating sa bahay, bugbog sarado ka. Correct. Yan. Pasok siya sa psychological incapacity. Oo. Because anong bang elemento ng psychological incapacity? Oo. The failure of the spouse to perform the essential marital obligations. So, halimbawa, hindi ako marunong magluto. Halimbawa, nagluluto ako. Kung hindi man ako nagluto, hindi ako marunong magluto, pwede ba ako sampa ng asawa ko na mapawalang bisa yung kasal namin? Ay, hindi. Hindi siya essential. Dahil pwede naman kayong bumili sa labas. Diba? Ano ba yung mga essential marital obligations? Pag-aralan naman din. Diba? To respect, to procreate, to love. Yan yun. Kung hindi mo na nararamdaman yun, attorney Claire, wala na. Sinabi ng asawa ko, gusto ko na magkaanak. Ayoko. Bakit? Body beautiful ako eh. Yung figure ko kailangan Ayoko magka-baby. Pwede ka pa walang bisa ng kasal. Bakit? Procreation, one of the essential marital obligations. Yung nalaman mo na, ganon. Ano yun? Yung ganon. Gay. Okay, depende yan, partner. Ganon, attorney. Depende yan, partner. Actually, papasok siya sa before one of the grounds siya sa legal separation. Pero pumapasok siya sa psychological incapacity kapag pa rin hindi na nape-perform yung essential marital obligations. Halimbawa, hindi ka na inuwian kasi meron siyang boylet. Yun. Diba? Pasok yun din, attorney. Pasok. Diba? So, ang problema kasi dito, partner, sabi ko nga, wag agad magsasalita na tutol kahit siguro yung church. Kasi may mga church naman na nagkakaroon ng church annulment ng wedding, ng marriage annulment sa church. May mga grounds din sila. And one of the grounds is psychological incapacity. So, kayo wag sabihin na walang divorce. May grounds diba? So parang, bakit hindi mo hahayaan
na mapawalang bisa yung kasal. Ang mali, kasi siguro dito, kaya nagkakaroon ng negative Yung paggamit na ng- impact, the word divorce. May sinabi ka, Attorney Claire, before na mas... Nullity nullity. of marriage. Oo. Diba? Additional grounds for nullity of marriage. Kasi ang divorce kasi, Katoliko kasi tayo, Christian tayo. Ang dating, ang pangit, divorce. So iba, sasabihin tutol, kasi mukhang namumuliti ka. Kasi, again, appealing to the emotion ng mga Katoliko. Oh, syempre tatamaan mo rin yung simbahan kapag umuo ka sa divorce. Yun na nga Attorney Claire. Mali. Mali. Tingin ko mali nga yung title na divorce. Dapat hindi gamitin yung Dapat divorce. nullity. Bakit? Kasi hindi nga siya yung divorce na katulad ng iniisip natin. Oo, sa ibang bansa. Ang nangyari lang dito sa divorce, ayoko nang sabihin divorce bill. Nullity. Sa bill na to, Oo. dinagdag nila yung ibang grounds for legal separation. Doon. Kasi ang mahirap i-prove yung ibang psychological incapacity or yung mga psychological defects ng partner mo, ang hirap patunayan sa court minsan. Ayun pala, Attorney. Diba? Hirap na hirap ka na. I told you before, our experiences ang client ko. Oo, yung sinabi mo. Bogbog sarado, may babae, ako merong video. Pero, ang huli, Di na grant. oo. Diba? Kaya naka-apila Kawawa yun. naman. So, sa akin lang, partner, bakit hindi natin hayaan yung mga Filipino na nagsasuffer talaga? Kasi, ito yan eh. Sino nagsabi na ano? Si Richard si congressman yata na parang magiging cause siya ng infidelity. Oh. Tama? Dadagdag ang infidelity because, syempre, parang, I can divorce you naman. Hindi nga yun eh. Because dito sa bill na to, dadaan ka pa rin sa court. Oo. So, pag nakita ulit ng court na ay hindi yan pasok sa banga, Hindi pa rin. denied pa rin Oo. ang iyong petition. Kumbaga mahirapan pa rin, Attorney Claire, ang Hindi proseso. to basta pirma-pirma lang na Oo. ayoko na sa'yo, let's call it quits. Hindi ganun kadali yun, Attorney. Hindi. Oo. Kaya sabi ko nga, basahin muna ng mga senador para ma-appreciate nila ito. Nung ko pa ito sasabi, okay eh. Ang ayoko lang talaga dito, mga kayubi, yung pumasok na parang yung grounds for absolute divorce which includes psychological incapacity. It's okay. Irreconcilable differences nga, yun yung ayoko because it's too broad. Diba? Naku, may kahinaan ng asawa mo at kaya mo namang pagpasensya at pag mo magpasensya, unawain. Oo. Part ng buhay may asawa yun. Part yun, hindi naman kasi you are two different people na hindi naman Di ba, pare-pareho Attorney, lagi. kung hindi naman kayo nagkakaintindihan, pwede naman kayo dumaan sa counseling. Yes. Oo. Kaya nga, partner, kaya nga medyo disappointed ako na parang tutol agad. Bakit? Kasi ayaw ng simbahan. Okay. Kasi dapat mabango ako sa church. Mm-mm. Dapat ipaliwanag nyo muna sa church bakit merong ganito. Mm-mm. Diba? Huwag kayo agad tututol. Agree kayo, tapos agree kayo sa church, tapos hindi pala alam pa ng church. Kung ano talaga yung... Kung ano nilalaman ng bill. Oo. Diba? It's unfair. Mm-mm. Diba? Ngayon, kung meron kayong merong provision doon na pangit, na hindi ka tanggap-tanggap, di, yun yung tanggalin nyo. Ayun. Huwag yung buong bill, tututulan nyo. Okay, ano ba nakalagay dito sa mga kayubi ha? You decide. Okay ha? Kapag ka ba ang asawa mo nananakit, domestic or marital abuse, repeatedly of course, hindi na pa syempre pag isang beses medyo baka patawarin mo pa. Pero repeatedly, sige. Ano? Payag ka na hindi mapawalang bisa yung kasal mo? Ayaw mo ng divorce? Hindi to divorce eh. Grounds to for nullity. Nullity. Diba? Oo. Okay, another one. Yung asawa mong lalaki, pumunta ng Thailand, Oo. nagkaroon ng sex reassignment. Okay. Pareho na kayong girl. Hindi mo pa pawawalang bisa yung kasal mo? Okay? Ano Tapos, pa, Attorney? matagal na kayong separated. May pamilya na yung kabila. May pamilya na isa. Tanggap nyo naman separated na kayo. Oo. Hindi nyo ba gugustuhin maging malaya kayo para yung dalawang yung pamilya nyo sa pangalawa okay na?
Diba? Hindi natin tinotolerate dito, partner, concubinage and adultery. Pero it happens eh. Anong gagawin mo? 5 years? Naghiwalay kayo? Di naman kayo nagsampahan ng kaso eh. Iba, partner, yung naghiwalay kayo, ito hindi to papasok. Hiwalay tayo, hiniwalayan mo ko, pero hindi ako nag-agree. Nilalaban ko yung karapatan ko sa'yo kasi nang bababae ka. So, hindi siya pasok dito. Kasi di ba? Tumututol ka. So, it can be a ground na mapawalang bisa yung petition for nullity of marriage. Di ba? Okay. Ano pa ang mga dinagdag? Kasi sabi ko nga before, concentrated sa psychological incapacity. Okay? Ngayon, ikaw, ito partner mga ka-UB, isa sa mga grounds, physical violence or grossly abusive conduct directed against the petitioner? Yung nagsasampa? Inabuso siya? O yung anak nyo inaabuso? O yung anak ng petitioner, let's say sa unang asawa? Ay inaabuso physically? Oo. Hindi ba kayo papayag? Oo. Gusto niyo pa ba magsama kayo? Oo. Again, another one. Physical violence or moral pressure to compel the petitioner to change religion. Ay, isa pa yan. Or political affiliation. Religion and political, okay. Di ba? Kung nagiging cause ito ng away, di ba? Sa akin kasi kung hindi naman nagiging cause ng away, di okay na yan. Hindi siya magiging ground. Pero kung nagiging cause siya ng away, nagiging cause siya ng, kasi may physical violence na eh. Oo, attorney. Di ba? Tapos para bang, hindi ka na makatulog kasi kakaukil-kil. O dapat kay ano ka bumoto, Di ba? Ayoko nga sasabihin niya, ayoko nga doon sa gusto mo eh. Hindi lagi na lang grandstanding sa sa paghihiring. Ayoko sa kanya. Hindi, siya yung gusto ko. Hindi ka na makakatulog sa kakaingay niya. Oo. Di ba? May anxiety ka na. Nakaranas ka na. Di ba? Pero syempre, ito, titignan pa rin ng court. Yun. Kung gaano ba yung gravity na sinasabing moral pressure bago yan i-grant. Yun. Hindi naman sinabi, petition ko kasi pinipilit niya ako iboto si ganyan. Okay, granted. Hindi ganon. Hindi. Oo, attorney. Diba? Ito pa. Attempt of the respondent, yung hinihiwalayan, to corrupt or induce the petitioner, a common child, or a child of the petitioner to engage in prostitution. Diba? Pinipilit niya ako maging lumakad sa Quezon Ave. Babaeng ganon. Kuratsa. Payag kayo? Kahit pinipilit kayo? Pati anak ko pinipilit? Diba ako makikipaghiwalay? Correct. Diba? I need a new life. Diba? Wala kang peace of mind Final judgment sentencing the respondent to imprisonment of more than 6 years. Ito naman sa akin, partner. Kung mahal mo, ito naman sa akin tingin ko ito, depende na lang Depende kung hindi na kaya. But it can be a ground. But for me, kung nasadlak yung asawa mo, nagkamali siya, makukulang siya more than 6 years. Kung mahal mo di mo namin papawalang bisa yung kasal nyo. Di ba pupunta pa nga? Dami-dami ko kayo nakikita sa jail na hindi pa kasal. Pero inaalagaan nila yung nakulong nilang asawa. That is love. Diba? Unconditional love. So ito si final judgment. Okay na yan, nandiyan lang yan. Pero sabi ko, pwedeng hindi siya gawing ground kung love naman talaga. Kasi, di ba, baka naman nagkamali. Di ba? Halimbawa, nag-issue ng cheque. Daming cheque na issue. For the family, nakulong. Na-estafa. Tama. Hindi naman niya ginusto. For the family naman. Ganun So, ginawa siya, attorney, dun sa mga ganyan ng sitwasyon. Yes. Ito pa. Ito, drug addiction. Naku po, yan habitual alcoholism. Yan pa. Or chronic gambling. Yun pa, attorney. Nauubos na yung naipon ko, kaka. Ano bang trabaho ko? Sabi ko, ito na nga lang pinagkakakitaan ko Online selling lang, inuubos mo pa. Sige nga, Senator Cheese. Susugal. Okay to sa'yo na wag maghiwalay? Di ba? Another. Ito, sabi mo nga, homosexuality of the respondent. Pero, syempre, yung homosexuality, kahit na parte siya ng LGBT, tapos hindi naman siya kakaroon ng ibang relasyon. Yan. Homosexual lang
siya. Tingin ko dapat ito medyo to part. Pwede medyo i-define pang mabuti. Kasi ang hirap no? Kung hindi ka naman nakikipagrelasyon, ganun ka lang. Oo, kasi pwede ako member ng LGBT. Oo. Pero mahal ko pamilya ko. Tapos yung asawa kong babae. Let's say ako, attorney. Ako yung lalaki, ako yung homosexual. Kaya lalaki ako na homosexual. Tapos yung asawa kong babae, may nakita ng iba. Sige, ground niya homosexuality. Tapos wala naman akong ibang kasalanan. Tingin ko dito, pwede silang mag-elaborate nila. Oo. Kung yun sa homosexuality. Tama, attorney. Contracting. Pero dapat ground siya. Pero dapat i-define. Hanggang saan. Kasi may dapat okay naman yun Di ba may okay naman diba? Contracting Contracting by the respondent of a subsequent bigamous marriage. Yun. Okay. Kasi sabi natin before, ang bigamous marriage, ako yung pangalawang asawa, pwede ako pang walang bisa ng kasal. Pero si first marriage, hindi siya pwede magpawalang bisa ng kasal. Kasi hindi siya ground Oo, attorney. Okay, ito. Contracting by the respondent of a subsequent bigamous marriage. Kung nalaman ko nagpakasal yung asawa ko pangalawa, ay pwede ko na siyang ground. Oo. Kasi unfair naman, siya lang pwede magpawalang bisa ng kasal. Ako hindi. Dapat pwede. Niloko mo ko Correct. Nagpakasal sa iba, tas Senator Cheese, makikipag sa kanya pa rin ako? Diba? Diba ako pwedeng lumigaya sa iba? Yun. Oo, attorney. Diba? Hindi sa kawalang respeto. Diba? Papasok yun dapat sa psychological incapacity. Actually, itong grounds lang na to, in-specify lang. Pero halos lahat yan, pasok sa psychological incapacity. Okay. Diba? Oo. Marital infidelity. Marami. Of course, na babae o na lalaki. Ang tanong natin, kung marital infidelity, tingin ko, kung ganito siya ka-broad, pasok kung babae ako, tapos nakirelasyon ko babae. Same sex. Paano yun, attorney? Marital infidelity pa rin. Ay, dapat malinaw yan dyan. Tingin ko, pasok siya. Diba? Oo. Ayoko naman sabihin perversion yun, no? Kasi normal yun nangyayari. Kailangan infidelity pa rin siya. Okay. Kasi may asawa kasi nakipag-relasyon ka sa same sex. Tanong ni Dadada, di ba si Senator Cheese, di ba second wife niya na si Hart? Nagpawalang bisa rin siya ng kasal. Oo. Ay, ito nga, kaya nga feel ko lang, mga kayubi, feel ko lang naman, di correct niya ako kung mali ako. Yung sagot na tutol ako sa divorce bill, it's either di niya nabasa, di siya nagpa-practice. Well, anyway, sabi nga natin, na-file na ng divorce yung, naliti yung asawa niya. Or, ang sabi ko kanina, di niya nabasa, hindi siya nagpa-practice, namumuliti ka. Oo. Kasi syempre, church to Marami tong miyembro. Oo. Pag tutol ako, tutol ng simbahan, yun ang mahirap ngayon, Attorney Claire. Which is mali. Titimbang, Ang sa akin, ikaw na yung lawmaker. Basahin mo muna. Pangalawa, pag-aralan. Kung nakita mong okay naman kasi dinagdag lang naman yung grounds for legal separation, nandiyan na yun sa family code pasok di na. saka mo i-explain sa church. Sana ako, nagvo-volunteer na ako. Yan si Attorney Claire. Diba? Kasi, mga kayubi, sabi nga natin, kahit naman yung church, nagpapawalang bisa ng kasal, basta may grounds. Hindi naman sila totally na, hindi, dapat magsama kayo, kahit anong mangyari, worst comes to worst, magsama kayo. Hindi naman ganun yung church. Sa amin, Attorney Claire, sa Christian community, pag nahuli mo yung asawa mo na nangangalunya, nakikiapid, pwede kayong, yun yung pwede maging grounds ng paghihiwalay. Diba? Pero, hindi kayo pwedeng mag-asawa. Ay, gano'n? Hindi paano pwede. naman diligaya ulit? Yun nga, oo. Tingin ko, Oo. Tingin ko, hindi dapat. Dapat kung makakanap naman sila ng ibang kaligayahan nila, total na wala na yung marriage. Diba? Correct. Para mahabang buhay mo, lonely Pero ka. kasi sa Bible, ang kay Cesar ay kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Iba yun. Hindi, kung kay Cesar, sa batas ng tao, igalang dapat ng religion. Separation. Of church and state. Dapat may respetuhan. Actually, kasi yung separation of church and state partner, it's more on, pag nagbigay, hindi dapat makialam ang church. Yan, oo. Hindi umuran na batas huwag makialam ang church kung ano ang gusto
mali. Hindi kailangan makialaman state kung ano ang gusto Ng ng church. tao na religion. Okay. May freedom of religion ka to choose. To choose. Okay, kasi before, yung unang panahon, parang sa Roman Empire, may mga pagkakataon dyan na may pinatay sila ng mga Christians. O dapat ano ka lang, ganito lang Catholic mo, Catholic. Ganito lang dapat ang religion mo, may pinatay sila. May dumating naman yung time na dapat lahat lang, Christians lang. So, yun ang sinabi. O ano yung kay Caesar, kung ano yung sa Diyos church. ay sa Diyos. Sa church. Oo. Ibig sabihin, huwag kayo makialam sa free choice of religion ng tao. Okay. So, again, partner, another ground. Ito kapanipaniwala Dami pala yan, dapat attorney, ito. Oo. Attempt by the respondent against the life of the petitioner. Ayan, ako. Ay, gustong patayin. Oo. Common child or the child of the petitioner. Papatayin niya na ako Magsasama pa rin ba? Oo. Senator Oo. Cheese, okay ba yun? Di ba hindi? Pag pinagbantaan na buhay mo, hintayin pa ba ako mamatay bago? Hindi na ako makapag-file ng nullity marriage noon. Patay na ako Di ba? Abandonment of petitioner by the respondent without justifiable cause for more than 1 year. Ito, siguro, bakit? 1 year na, wala. Hindi Wala nagparamdam. siya. Oo. Tingin ko hindi nagparamdam. Alam mo na iniwan ka lang nang walang kadahi-dahilan. Ghosting? Oo. Wala, without justifiable cause. For more than a year. Paano Ibig yun, sabihin, attorney? yung partner mo, healthy siya. Wala lang. For more than a year. Aha. May tsatsaga ka pa ba? To win him back o to win her back? Tingin ko dito dapat medyo i-define daw lang din nila ito. Kasi dapat may effort in the other party to win the other back. Pagka for more than a year, without justifiable reason, despite the effort of the other party, kasi baka nagkasamaan ng loob. Oo. I-define to dapat. Baka nagkasamaan ng loob. May mga taong pwedeng magtagal nang hindi nakikipag-usap. Di ba? Hindi naman siya justifiable. Walang communication di ba, Attorney Claire? Halimbawa, ikaw may asawa ka. Tapos, nagkasamaan kayo ng loob. Tapos, hindi kayo nag-uusap. May ganun mag-asawa kahit nga sa bahay. Parang dead ma. Hindi na nag-uusap. May ganun Attorney May kayang magtiis. Alam mo yung pride. So, tingin ko ito dapat medyo i-define nila to. Diba? Kasi medyo for me, mababaw to. So, siguro dapat yung despite effort to win back the other party. No, parang hindi na siya wala nang it's futile. Diba? Yon. So, yan. So, ngayon, partner, mga kayubi, ang dami pala doon, sa ilalim ng Attorney Claire, no? Hindi ito ground lang na pupunta ka sa court, tapos pipirma ka, ito po yung ground ko, granted. Hindi. Pag-aaralan pa. Magkakaroon ng hearing yan, titignan. Kasi ganito yan, partner, mga kayubi, kapag nagkaroon ng collusion, nagsabuatan kayo. Nagsabuatan kayo. Diba? Bawal yun. Parang nga nagdagdag pa dito ng penalty Diba? Parang nagsabuatan kayo, sige, pakita mo na lang, 5 years tayo magkahiwalay, pero hindi naman Kasi mas madali yung summary procedure na lang pag 5 years. But you have to prove that. O sabihin natin, hiwalay tayo for 5 years kasi para mas madali. Nag-collude kayo, nagkaroon kayong collusion, nagsabuatan kayo. Nalalaman ng korte to create yan. a fact. Oo. Pag nalaman niya ng korte, madi-deny. Yun. Kaya sabi ko, hindi ito basta-basta divorce bill. Kaya nga tingin ko mali. Mali ang ginamit na ng word na divorce bill. Diba? Hindi kasi mabalis. Hindi siya madaling makuha rin. Gagastos pa rin yung tao. Yun, baka akala nila kasi attorney, wala nang gastos. Pirmahan lang. Oo. Tapos, bago pa mangyari ito, partner, may cooling off period pa. Bago i-hearing, parang 6 months. Okay. So, ang hindi lang magkakaroon ng cooling off period dito, partner, kapag ka may bugbugan blues. Ayan. So, kailangan talagang ihiwalay sila. So, merong cooling off period. Sa nullity of marriage nga namin ngayon, walang cooling off period maliban sa legal separation Sa legal separation kasi, bago ituloy yung hearing, kailangan mag-cooling off period.
Sa nullity of marriage, dire-diretso yan. Ito nga, may cooling off period pa. Ayun. Diba? So, ang daming, actually maganda po yung batas para doon sa, 60-day cooling off period, 2 months. Para ano yan, Attorney Claire? Anong pinaka... Bakit kailangan magkaroon ng cooling off period? Kasi ganito, halimbawa, may abandonment. Abandonment 1 year. Nag-file na yung isa. Tapos, syempre, nalaman nung isa. Nag-file na. Sabi niya, ay, hindi na to biro. Ihiwalayan ako ng asawa ko. I have to talk to her. Okay. Baka kasi nagkakaroon lang sila ng samaan nga ng loob. Oo, kaya parang so yung 2 months na cooling off period, 60-day cooling off period, baka ma-realize nila na, we still love each other. Balikan sila. Kaya yun na maganda, no? Na may cooling period. So yun mga kayubi. Kaya wag sabihin agad-agad na tutol kung hindi naman nababasa ng buo yung bill. Diba? Kung tutol ka, kung ako, kanina mga kayubi, binanggit ko. Ano yung parang dapat medyo i-define nila? Ano yung dapat dito? Ano dapat yung kondisyon? Diba? Kasi para hindi din ganun kabilis. Baka homosexuality. O alam ko naman, even before, ganun siya. Gay siya. Ground ba yun? Tanggap ko na siya before Yun nga, yun. Pag tanggap mo na, iba namang usapan yun, Attorney Claire, diba? Dapat, meron mga kulatilya pa dito. Kung tinanggap mo na as for what he is, or for what she is, prior to the marriage, walang ano doon. Estopel na yan. Diba? Hindi na yan pwede maging ground. Ganun. Depende talaga, case to case, Attorney Claire. Kayo pag nagliligawan pa kayo, hindi kayo nakikita. Ay, hindi mo nakikita. So, malalaman mo lang, monster pala siya after the wedding. Correct. That's true, Attorney. Diba? So, ito nga, diba, sabi ko nga, pag ganito, walang politikahan. Kung ano yung mga kabuti, tingin ninyo, aralin. Tapos wag yung sabihin, tutol ako. Kumukuha ng, feel ko lang naman, syempre, kailangan ng maraming kakampi. So, syempre, pag tutol ka, kasi tutol yung church, ako, gusto ko, sa church, if you will invite me to lecture on this, I'm willing. Correct. Magpapapansit daw si Kuya Amik. Aabot ba dito yan? Pansit-pansit sa staff sa birthday daw niya, Attorney Claire. Ay, si Ricul. Nandito si Ricul. Universe Rocket, Batman. Micaela Gonzalez, JP. So yun, mga kayubi. So panahon na, Attorney Claire, ito na ang tamang panahon. Buksan na natin yung ating kumbaga isipan at damdamin na nagbabago ang panahon at ito'y para dun sa mga nakakaranas nito. Partner, sa totoo lang, napaplastikan ako sa sinasabing hindi tayo ready for divorce. Napaplastikan ako, bakit? Matagal na nga to. Article 36, ang dami na nagpawalang bisa ng kasal because of Article 36, psychological incapacity. Ito lang yun di ba, Attorney Claire? Kailan ba? 1988? Ano na nga yun? Kaya sabi na, hindi kami tutol. Ay, hindi handa. Pero nangyayari nga, ang dami na. Ang dami na. That's why. Alam mo, sabi ko nga, dinagdagan lang naman yung grounds kasi para mas maging specific yung ibang grounds. Kasi halimbawa, pag sinabi ko lang psychological incapacity, anong ground mo? Binubugbog ako. Ayaw nga ng korte, magsama daw kayo Ito may Supreme Court decision to. Iniwan siya ng asawa niya for 15 years. Pumunta abroad. Punta abroad. Di na nagpakita. Wala na. So, ang tagal hinintay ni lalaki. Lalaki yung naiwan So, nagpawalang bisa siya after, siguro, hindi niya na natiis. Diba? 15 years na wala Siguro, on the 15th year na hindi na umuwi, nagpal siya. May isang decision doon. Sabi ng Supreme Court, hindi, dapat kayo pa rin. So, yun diba? May mga pagkakataon, mahirap siyang i-prove. Kaya, in-specify dito na anong pwedeng ground. So, pag sinabi ngayon na, for 1 year na inabandon na ka without justifiable reason, di pasok na siya. Ayun. Pasok na siya. Hindi yung i-justify ko ba, iniwan ako for 15 years Yun lang yun, mga kayubi. Which is in reality, Attorney Claire, sinasabi mo po, nangyayari na talaga Meron na, matagal na. Kaya kaya feel ko nga, yung ibang tutol, hanggat hindi to alam, or hindi talaga nagpa-practice, partner. Kasi ito, kumbaga, expertise ko tong nullity ang dami ko hinawakan ganito Kasi may kayubi, totoo naman, may babae siya nang bubugbog ng lalaki. Oo nga, no? Hindi na masyado nababalita yan. Meron.
Yung mga babae sila yung kumakaliwa. Meron nga ako kliyente, ang bait-bait Nagmi-meeting sila. Ayaw na nung asawa. Pinatayan ng ilaw. Lalaki. Pinatayan ng ilaw. Yung mga kamiting nandun sa bahay pa. Oo. Ano sabi ng mga kasama niya? Boss, di ba ikaw yung, tigre ng bahay? Oo. May dragon pala Mas malaki yung dragon sa tigre, di ba? So yun. May ganun Akala lang natin puro lalaki lang, Attorney Claire. Pero yung ganun, kahit maganda yung babae, nawawala, pag nawalan ka ng feelings, nawawala yung ganda. Talaga? Hindi. Hindi ko sabihin ko sino, syempre. Bubulong mo lang mamaya. May mga ganun, di ba? Para bang, because of the attitude, yung ganda, nagpe-fade. Di mo na nakikita yung ganda niya kasi nakikita mo yung ugali. So, makakatiis ka ba nun? Ito. May kukwento ako sa iyo. May isang lalaki. Ang kliyente ko babae. Kapag nagsama sila, kada metro, kada gamit ng kuryente, kinukompute. Hindi ko alam kung paano niya kinumpute. Basta hati sila dapat. Kinumpute niya pa. Kada minuto yata yun. May mga ganun. Grabe, no? Instant nag-uusap sila, lagi nag-games. Diba? Tapos mas maingay. Mas maingay. Diba? Na para bang kahit korte susuko sa ugali ng lalaki, sa ingay. Ayun. May ganun. Ang hirap kaya nun. Ang hirap mamuhay ng ganun. Wala kang katahimikan. Attorney, tanong na ni Ramon Santos, magkano po ba ang annulment? Depende po. Depende po sa lawyer na hawak sa inyo. Depende sa grounds. Kasi ngayon, ito nga sabi natin, dapat mas makamura ng konti. Bakit? Wala kasing di na required ang psychologist. Ito mga kayubian, di na required ang psychologist. Pero nahihirapan pa nga kami i-prove yung psychological capacity. Diba? Nahihirapan pa kami. Sabi ko nga, may decision na yung court. May video. Hindi pa siya nag-grant. Ano pa? Kaya sabi ni Kennedy Santos, magastos daw ang mag-asawa, magastos ang divorce annulment, wag na yung pagkasal. Ito yan. Actually, hindi ko rin gusto yung hindi kasal. Yung nagli-live-in lang. Hindi ko siya gusto. Kung may tatamaan man, kasi unang-una, pag nagkaanak kayo, paano i-explain sa mga anak nyo? Na illegitimate sila. Okay. Kung magsasama kayo, dapat nagmamahalan kayo. Kung nagmamahalan kayo, dapat may basbas. Para sa protection nyo na rin pareho. Okay. Diba? Kasi kung magli-live-in lang kayo, for what? For what? For sex? Diba? Tapos, or tinetesting nyo yung sarili nyo? Wag muna kayong pumasok sa kanya. Magtestingan muna kayo ng walang sex. Sorry po kung conservative yung utak ko kasi parang attorney. Sa akin kasi ang hirap sumuong sa ganyan. Tapos mabubuntis. Tapos hindi kayo ready. Which is in reality nangyayari na ngayon sa marami, attorney. Bago kayo sumuong sa ganyan, siguraduhin yung mahal nyo. Hindi lang tinutokso kayo o kasi gusto nyo lang may makasama. Wag kasi kung mahal nyo, di na kailangan i-testing. Wag muna kayo magpakasal. Magpakasal kayo after nyo na-testing na yung isa't isa without going into that relationship. Magsisex kayo. Wow. Diba? Okay. Si Jamis, nag-divorce to sila ng asawa niya, but after 3 years, na-realize nila mahal pa rin nilang isa't isa, nagpakasal ulit sila. Diba? Yun Diba? So, this is just an option. Kapag talagang hindi na kaya magsama. So, yun na sa akin. Kaya sabihin ni Senator Cheese, tutor siya. Sabi ko, mukhang basa-basa muna bago mamulitik ka. Mga kayubi Meron kasi tayo misconception sa word na divorce. Diba? May mga pagkakataon kung kayang ayusin. Sino naman ang hindi makakagusto na ayusin? Pero kung pinagtangkaan na ba ang buhay mo, anong gagawin mo? Yun. Kung into drug addiction yung asawa mo at pinagtangkaan ang buhay mo, anong gagawin mo? Hindi ba solusyon ang pagpapawalang bisa ng kasal at ikaw ay magkaroon ng
panibagong buhay. Yun nga. Bata oo. din yung apektado dito pag hindi kayo nakipaghiwalay dito eh. Kasi makikita kayo araw-araw, At attorney. pwedeng patay yan eh. Oo. Diba? Tama. Siguro paliwanag lang ng maayos sa mga Ipaliwanag ng maayos. Kasi may mga pagkakataon na hindi na nga mas okay magsama dahil mas hindi nakakabuti sa mga bata. Oo. Huwag masyadong i-generalize na divorce kasi kawawa yung mga bata. Hindi lahat ng sitwasyon ganun. Oo. Kaya nga po ayoko nung irreconcilable differences lang. Oo. Kasi di ba galing kasi to kay ayoko rito kay Congressman Pantaleon Alvarez. Ay, nabasa ko kasi yung kanyang draft. Maiksi lang yun eh. The very, very general, yung kanyang irreconcilable differences na para pag hindi kami nagkakasundo, hiwalay na. Ay. Ayoko nun. Kasi pwede siyang gumawa ng dahilan para hindi kami magkasundo. Lagi bang gagawa ng away? Oo. Diba? Tapos hiwalay tayo kasi lagi tayo nag-aaway. Ayoko nung irreconcilable differences. Yun, tanggalin nila yun. Pahig akong tanggalin yun. Oo. Diba? Ayan. Kasi wala yung ground, napaka-broad nun. Okay, Leon Santiago. Kasi may annulment and legal separation. Bakit need pa ng divorce? Okay. Tingin ko kasi ganito. Actually nga sabi ko, misnomer yung divorce na word dito sa bill na to eh. Oo. Hindi, kailangan siya talaga. Kasi may legal separation. Ang legal separation kasi partner, you cannot, hindi ka free totally. Oo. Hindi lang kayo magsasama sa isang Hindi lang kami sasama. bubong. Hindi ka pwede magka-girlfriend, hindi ka pwede magka-boyfriend, hindi ka Bawal. pwede magpa-asawa. Pero kasi dito, partner, at least yung tao nabibigyan ng panibagong buhay. Oo. Kasi nakakawala na ako sa impyerno kong buhay Yun. sa feeling niya. Oo, tama yun, Ganon. attorney. Oo. Kaya tingin ko kailangan ito kasi nga kami nga yung iba, hirap na hirap na ma-prove sa court yung psychological incapacity when in fact ito mga dinagdag nandoon na eh. Oo. Kaya lang, to be specific, hindi na makakatanggi si court na i-grant. Oo. Kasi nangyayari na, 5 years na kayo hiwalay, okay, go. Go. Pwede. Ako po si Radyo Man, Jenny Pahilaga. Yun lang. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. At